Good morning, everyone. So, greet one another. Good morning as well. So, purihin po ang Panginoon. This is the third Sunday na atin pong tinatalakay yung Onward with Our Champion. So, good morning din po sa mga nasa online. Minsan nakakalimutan ko sila. Okay, so first Sunday ay tinalakay po natin yung Who's Your Champion? At ang focus nito ay yung absolute supremacy and sufficiency of Jesus Christ as revealer and as mediator of God's grace. And last Sunday ay tinalakay ni Sister Dang yung journey with Him in faith and obedience. Ang focus naman is exhortation to enter salvation rest. So today, yung third Sunday, ang ating tatalakayin, the only champion indeed, kung saan ang focus ay Jesus, our great high priest. So tayo po muna ay manalangin. Hinihiling po namin, dakilang Diyos, ang iyong pagpapala sa iyong mga salita ngayong umaga. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy po namin ikaw makilala pa, higit pa sa amin lang nakikilala, Panginoon, about you. Hayaan mo rin, Lord, na open our hearts, open our understanding, upang sa gayon hindi namin po ma-miss yung blessing na in-install mo sa bawat isa sa amin, maging ako na yung lingkod na gagamitin. Lord, gamitin mo po ako as your mouthpiece at patuloy yung sabi na yung salita na it's like a double-edged sword. Let it do, Lord, yung a message, through the message this morning. Gawin mo ito, Lord God, na nakatulad ng isang tabak na magkabila ay talim, na patuloy na magtuturo sa amin, magtutuwid sa amin, magpapaalala sa amin. Salamat ng marami. Ito pong aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, like what had been said sa mga previous preachings, na yung may akda ng Hebrew ay he neither identified himself nor the people to whom he was writing. However, yung content ng Book of Hebrew ay maliwanag na isinulat niya ito to Jewish Christians who are being tempted to give up their faith and give up on God. So, yun ang kalagayan ng mga sinulatan ng may akda ng Hebrew. Mga Kristiyano, Jewish Christians, na nandun na po sila sa edge ng temptation to give up their faith and also to give up on God. Dahil marami po silang kinakaharap ng mga difficulties sa pagsunod kay Jesus bilang kanilang Panginoon. And another thing na ma-observe po natin sa Book of Hebrews ay the author spends the first 10 and a half chapters ng 13th book, from chapter 1, beginning chapter 1 to chapter 10, na kung saan ay in-emphasize po ng author yung superiority ng Panginoon and the new covenant na ginawa niya kay Moses in the old covenant. And then, last Sunday, ito po yung immediate context ng passage na ating tatalakayin ngayong umaga. Yung immediate context ng passage natin ay speaks more of pleading, warnings, reminders to keep the faith. Sa chapter 3, verse 12, mababasa natin po doon ang ganito, nagpiplead yung author. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, mag-ingat kayo. At baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. So, listen to that. Yan po yung parang pleading, nagpi-plead yung author. Sabi niya, mga kapatid. So, siguro pwede nating itong tanawin sa ating sarili. Pwedeng ito yung maging word niya sa atin. Mag-ingat kayo. So, kailangan pala tayong mag-ingat. Kasi, bakit? Baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. So, ganun lang po pala yun,
kailangan pala natin na ingatan ang ating puso na hindi ito maging masama. Kasi oras na maging masama ang ating puso, siyang magpapahina ng ating pananampalataya. Hanggang makita natin ang ating sarili, hindi natin namamalayan, lumayo na pala tayo sa Diyos na buhay. So, ganun lang pala yun, ano? So, another reminder ng atin pong author ay sa chapter 3, verse 19. Sabi diyan, kaya malinaw na hindi nila nakamtan ang kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya napakahalaga po pala nung keeping the faith. Kasi ito pala magiging dahilan na hindi makamtan yung kapahingahan na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito ay dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. And later, the author raises concern in chapter 4, verse 2. Ang sabi diyan, kaya mag-ingat tayo at baka mayroon sa atin na hindi magkakamit ng pangakong ito. So, pinag-aaralan pa lamang po natin yung immediate context ng ating passage, ano? Kaya mag-ingat tayo at baka mayroon sa atin na hindi magkakamit ng pangakong ito. And the author concluded in verse 11, chapter 4 pa rin po ito, sabi diyan, kaya sikapin natin na makamit ang kapahingahang ito. Huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumuway sa Diyos at baka hindi natin ito makamtan. Una ang sabi sa atin, mag-ingat. Mag-ingat. Pagkatapos, sinabi sa atin sa verse 11, magsikap. Magsikap. So, may admonition ng warning, meron namang admonition na magpatuloy. Kaya sikapin natin na makamit ang kapahingahang ito. At he went on to say, yung author, he went on to say in chapter 4, 12 to 13, na sinabi niya dito, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. At higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa kanya tayo ay mananagot. So sudden the author ay kanyang tinalakay ang kapangyarihan na mayroon ng salita ng Diyos. At alam natin na sinabi na the very reason na nasulat ang salita ng Diyos ay para talaga ito ay magamit para tayo turuan, gabayan, pero nandyan din ang pagtutuwid nito sa atin. Kaya mga kapatid, sa ating mga previous lessons o previous na preaching, makikita po natin doon, if Jesus is really our champion, we can journey with Him in faith and obedience sa lahat ng pagkakataon na ating buhay. Kaya nga, from this area, from this context, that the writer of Hebrews connects yung passage natin ngayong umaga, which is Hebrews 4, 14 to 16. So, as we read later, itong ating passage, why not consider yung sinasabi ng author na yung kanyang pakinggan natin yung kanyang sinasabi in order for us na hindi tayo mag-fail to enter the promised rest na kanyang sinasabi doon sa immediate context po nito. So let's read our passage this morning in Hebrews 4, 14 to 16. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Let's read also in Tagalog ang salita ng Diyos. Kaya nga yamang tayo ay may isang dakilang pinakapunong saserdote,
si Jesus na anak ng Diyos na dumaan sa mga langit, tayo ay magpakatatag sa ating ipinahayag. Sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Kaya nga, dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So in our passage this morning, ay ibinigay sa atin ang reason bakit kailangan pagsumikapan natin na makapasok doon sa tinatawag na kapahingahan sa piling ng Diyos. Dahil tayo ay may isang dakilang pinakapunong saserdote. Later, sa Old Testament may tinatawag na high priest. May tinatawag na high priest. Pero, anong kaibahan ng high priest sa tinatawag na great high priest? Malalaman natin ito later as we go on sa passage natin, sa mga readings ng mga ng salita ng Diyos. So here, makikita po natin na Jesus is our great high priest. Tatalakayin po natin ngayon ang pagiging great high priest ni Jesus. Mahalaga po kasi na ating maunawaan itong kampanya na ito ng Panginoong Jesus, ano? Kasi alam natin na si Jesus ay ating tagapagligtas. Pero there is a ministry na makikita po natin na mayroon ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Bukod sa tagapagligtas, siya rin ang tagapag-ingat natin along the way habang nabubuhay sa mundong ibabaw. And that is yung pagiging great high priest niya sa atin. So, mahalaga po na maunawaan po natin ang gampaning ito ng Panginoon. Dahil kung paanong hinandog niya minsan ang buhay niya para sa katubusan natin sa ating mga kasalanan, yung gampaning niyang ito bilang dakilang saserdote ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy. Mula nang siya umakyat doon sa piling ng Ama, sa kanan ng Ama, hanggang sa ngayon, magpakailanman, tuloy-tuloy po, magpapatuloy siya na ating dakilang saserdote. So, in order for us to understand more and appreciate more yung pagiging great high priest niya, we need to know the human high priest na ginampanan niya while nandito sa lupa at even nandoon po siya sa piling ng Ama. So, sabi diyan sa 17 ng Hebrews chapter 2, for this reason, o sa Tagalog ko na po babasahin, ito ang dahilan kung bakit kailangan magkatawang tao ni Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat, na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. So, being a truly human high priest, Jesus perfectly represents us before God. Siya po yung perfect na nagre-represent sa atin sa harapan ng Diyos. Why po? Bakit? Kasi ang sabi rito, upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Ano po ba yung tinutukoy na yon? So, as pagiging human ng ating Panginoon, Jesus experienced ano yung mga challenges ng buhay natin? Ano yung mga trials na encounter natin? Ano yung mga hinaing natin sa buhay habang nandito tayo sa lupang ibabaw? So, let's look at some passage na makikita natin na naging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay, which is ito yung ating mga naranasan na kanya ring naranasan. First, Jesus experienced poverty. Sino ba yung nagko-complain ng kahirapan sa buhay?
Ano yung ginawa ni Jesus? Nang siya ipanganak, saan siya ipinanganak? Doon sa kwadra ng mga hayop. Right? So, di ba naranasan niya yon? Ang kanyang tatay ay isang karpintero. Ang sabi niya one time sa Luke 9:58, the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. So, sino ba nakaranas na dito? Yung matulog sa kalsada. Sino nakaranas dito na matigas ang higaan? Na parang simbolo ng kahirapan. Alam niyo ba, nung ako ay mag-full-time sa ministry, hindi naman kami mayaman, pero hindi ko pa naranasang matulog sa pinagtabi-tabi na upuan. Pero hindi ganyang upuan, yung medyo naman patag. Pinagtabi-tabi yun, pinagsali-sali ko, then yung length ko, yung haba ko, yung upuan sa church, nilagyan ko lang yun ng karton, doon po ako natulog. Naranasan ko po yun. Ito ang naalala ko. Foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. That's part of life. Pero, hindi ito magdedetermine kung sino ka. Because you are with Jesus. That's your identity. Another one, weariness. Sino yung pagod na ako, Panginoon? Ayan, minsan, yung mga tatay, lalo na, working hard for the family. Weariness. Hindi ba nakita rin natin si Jesus, siya po ay sa kanyang paglalakad, noon kasi ay walang tricycle, walang kotse, walang anything, lakad lang ng lakad. Pero, Jesus being wearied from his journey, was sitting thus by the well. And, di ba, he had fasted 40 days and 40 nights, nagutom siya. Another, Jesus experienced grief. Sa Isaiah 53:4, sabi niya, surely our griefs he himself bore, and our sorrows he carried. Matthew 26:38, my soul is deeply grieved to the point of death. Another, Jesus experienced temptation. Matthew chapter 4, alam natin na he was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And one time, di ba, nirebuke niya si Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interest, but man. So, temptation. Another that Jesus experienced, physical suffering. He was in agony while fervently praying. At ano po yung nangyari pa, na nung nandoon siya sa krus ng Kalbaryo. Betrayal. Sino po rito yung na-betray na kayo? Ayan. Judas immediately went to him saying, Rabbi, and kissed him. Siya po yung nag-betray kay Jesus. Not only that, Jesus experienced abandonment nung siya po ay nandoon sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Sabi niya, yung cry out niya, my God, why have you forsaken me? He experienced loneliness kasi lahat po ng kanyang mga disciples, sila po nung siya nandoon sa krus, they all left him and fled. And then he experienced death. So ibig sabihin mga kapatid, yung katulad ng sinabi rito, kailangan niyang magkatawang tao upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Ano pa bang bagay ang naranasan natin na hindi naranasan ni Jesus? So, makikita po natin na siya po yung tinatawag na perfect, na being a truly human high priest, he perfectly represents us before God. And as human high priest, ano pa ang kanyang naranasan? He is divinely appointed. Kasi noon pinipili po yung mga punong pari, ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. At ang kanilang tungkulin ay maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Yet, si Jesus po, He is also divinely appointed.
Sabi dito sa Hebrews 5:5-6, ganoon din naman, hindi si Kristo ang nagparangal sa sarili niya na maging punong pari, kundi ang Diyos. Sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ang anak ko at ngayon ipahayag ko na ako ang iyong ama. At sinabi pa ng Diyos sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman tulad ng pagkapari ni Melchizedek. Kaya makikita po natin even in the human, nasa katuwang tao si Jesus, even that very time ay naroroon po na siya ay pinili na maging punong pari. Ang Diyos mismo ang gumawa nun. So that's the human high priest. And now let's go to the divine high priest. Makikita po natin ano ang kaibahan niya talaga sa tinatawag nating mga high priest nung panahon ng lumang tipan. First, as divine high priest, ito po ang kaibahan niya. He is sinless. Complete absence of sin is only found in Jesus. Lahat po kasi ng napiling punong saserdote, sila rin po ay nag-aalay ng kanilang offerings para sa kanilang mga kasalanan. Then later, yung kasalanan ng kapulungan. So tingnan po natin ang sabi ng Hebrews 7:26-27. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangan maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. He is not only sinless, but He is eternal. 6:20 ng Hebrews, kung saan nauna nang pumasok si Jesus para sa atin. Siya ang punong pari natin magpakailanman, katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Not only He is sinless, He is eternal, His atoning work was completed once for all. Once for all. Other high priests had to repeat their sacrifices, paulit-ulit. Next slide. Okay. Verse 27 says, hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangan maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat ng ialay niya ang kanyang sarili. The perfect sacrifice. His atoning work was completed once and for all. And after that, He is exalted. Ito ang ibig kong sabihin. Mayroon na tayo ngayon punong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasang Diyos sa langit. Naglilingkod siya bilang punong pari sa pinakabanal na lugar na hindi tao ang gumawa, kundi ang Panginoon mismo. He is sinless. As divine priest, siya ay sinless. He is eternal. His atoning work was completed once for all. And He is exalted. The great high priest, naroon siya nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama. So, the human high priest and the divine high priest is the uniqueness of our Savior. It is the mystery of His divine human natures. 100% human, 100% God. That's why we have a perfect Savior who He can completely save us. Jesus, as our great high priest, continues to help us and minister to us until na dumako na tayo doon sa tinatawag na rest in Him.
our divine human high priest continues to help us. Yung hindi lamang noon, tuloy-tuloy po ito. Tuloy-tuloy po ito till the end. Comparing sa mga tinatawag natin na yung ministry ng reconciliation. So, alam natin, most of us ay galing sa Catholic, right? At alam natin na ang katuruan ng Catholicism ay meron tinatawag na mediator. Yung role ni Mary as mediator to Jesus, right? Isa po ito sa maliwanag na katuruan noon. Pero alam natin sa salita ng Diyos, especially sa Book of Hebrews, wala pong minention na iba na mediator kay Jesus. But Jesus is our mediator to God. Even as Savior, sinabi po na walang pangalan sa silong ng langit na dapat ikaligtas ng sinuman kundi si Jesus. Kaya, the Word of God tells us that the Son of God is our great high priest forever. So tinanaw po natin na talagang siya yung perfect na magre-represent sa atin sa Diyos dahil siya po ay walang kasalanan. And makita po natin na itong ministry na ito ng ating Panginoon as our great high priest to us ay napakahalaga po nito. Kaya yan po ang ating tatalakayin o tatanawin ngayon. Ano ba yung pagiging great high priest ni Jesus sa atin? Tingnan po natin yung ministry of Jesus Christ as great high priest. First, He made atonement for sin. Hebrews 2:17, yan po yung sinabi diyan na kanina ay binasa na rin po natin, yun na lang pong portion na yon sa bandang baba. Na ang sabi diyan, sa ganoon siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. Jesus Himself made atonement for our sin nung siya po ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Another, He represents us before God. Ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, makikita po natin na nung Old Testament, maraming pinili na mga tinatawag na punong saserdote. Yet, nandun yung ministry nila, pag mamamatay ang punong saserdote, magpapalit na naman ng bago, and paulit-ulit. Pero, ang kanyang tungkulin ay to represent us before God, but yung ating pong great high priest, once and for all, hindi na matay, forever alive, at siya po yung ating nagre-represent. Kumbaga sa language natin, siya yung attorney natin. Kaya nga makikita po natin, he just not represent us before God, but He entered the most holy place. Kasi nung Old Testament, once a year, yung pinakapunong sacerdote ay pumapasok sa tinatawag na Holy of Holies, yung pinakadakong banal. Once a year, para to atone for his sin and to atone for the sin of the people. And hindi pwedeng pumasok ang sinuman basta-basta doon. So, ina-appoint nila who will be the high priest to enter the Holy of Holies. At sila po ay may damit na mayroon pang maliliit na bells sa kanilang laylayan. Kasi paglakad nila ay naririnig ito ng mga tao. Kasi pagpasok po doon at hindi na po naririnig yung bells, something happened doon sa punong saserdote.
At may tali po yun. Pag pumasok sila, kasi kung may nangyari sa loob, sa Holy of Holies, at namatay yung pinakapunong saserdote, walang pwedeng pumasok doon kasi mamamatay din sila. Hahatakin na lamang po yan palabas. And that's how sensitive yung role ng high priest nung panahon na yon. Kaya nga, makikita po natin dito, Jesus entered the most holy place. Basahin po natin. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo. Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. Iyan ang ating dakilang saserdote. He not only entered the most holy place, he makes believers perfect. Yung pinapatay, yung dugo ng pinatay ng mga hayop before, it covers just the sin. Pero, hindi niya inalis yung kasalanan. Yun yung kaibahan before at ngayon. Kaya sa pamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Kasi kung sapat po yung dugo ng mga hayop before, hindi na ipadadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Iyan ang ginawa niya sa atin. Sa minsanang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya na tayo yon. So, we were all justified by faith. Pinapaging banal tayo. Walang pwedeng gumawa nun, kundi ang bugtong na anak ng ating Diyos na si Jesus. And after that, He brings believers close to God. Kaya, mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit po tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Amen. Mga kapatid, naalala niyo yung yung Holy Week, yung kwento, lalo na nung si Jesus, naalala niyo yung malaking tabing na nahati sa dalawa. At ayon sa history, hindi nyo pwede yon mahati na makapal yon. Yon yung tabing between doon sa unang tinatawag na dakong banal at dakong kabanal-banalan. Yon po ay nahati na at malaya na tayong makapapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Kaya ngayon, parang ganito lang po yun. Kung ba tayo makikipag-appointment sa ating presidente sa kasalukuyan, ano kayang paghahanda ang mga gagawin po natin? Siguro maraming papeles, maraming restriction, dapat ganito suot mo, dapat mayroong kang pirma ng ganito, etc. Parang, sino mang hari, parang, ang dami mo pang dadaanan para ikaw ay makalapit doon sa hari. Pero kay Jesus,
Dahil sa ginawa ni Jesus sa atin, malaya na po tayong makapapasok. Hindi nyo kailangan si pastora. Hindi nyo kailangan yung mga leaders nyo. Diretso. We can come before the throne of grace of God. Amen? Kaya ang kailangan nyo lamang ay isang tapat na puso. Sinserong puso. Taglay kung ano kayo. Hindi nyo kailangan maging gwapo muna. Maging maganda. As you are. Just come before the throne of grace of God. Amen? That's who we are now to God. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Malaya na tayo. Malaya na tayong sumamba, malaya na tayong manalangin, makapasok sa dakong banal dahil po sa dugo ng Panginoong Jesus. And another one na ministry ng ating great high priest, he helps those being tempted. Tinutulungan niya pa po tayo na hindi mahulog sa tukso. Verse 18, chapter 2:18, at dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap, nang tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. There was a time in my life na nag-struggle talaga ako, yung forgiving. Yung forgiveness po, yung issue ko. Talagang sumama ang loob ko, talagang ang hirap kong magpatawad, struggle talaga ako. At nananalangin naman ako, pinatatawad ko na siya, pero talagang makikita, mayroon pa rin. Alam niyo po ang ginawa ko. Sabi ko kasi sa Panginoon, early stage nung mag-full time ako sa ministry yon. Sabi ko sa Lord, hindi pwede ang ganito, Panginoon. Alam kong mali ito. At Lord, hindi ko maibigay yung forgiveness talaga. Alam ko kahit na sabihin ko, babalik na naman. Masama pa rin yung loob ko. At sabi ko, kung ganito ang puso ko sa family ko, imposible ako maging blessing sa labas ng pamilya ko kung meron akong unforgiving heart. And the Lord led me na bumalik doon sa Tanay, sa ating Bible school. At doon, nag-prayer and fasting po ako just to overcome. Just to overcome. At nakita ko ang galaw ng Panginoon. Kaya napakahalaga sa akin yung passage ng Jude 24. Isa po itong awit, pero ito po yung ibinigay sa akin ng Panginoon after kong ma-receive na kinilir ng Panginoon ang puso ko at talagang naranasan ko na mawala na yung pain, mawala yung hurts at talagang nakapagpatawad ako. At binigyan ako ng word ng Lord sa Jude 24, sinabi doon, now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy. Kaya makikita po natin na He helps those being tempted. At marami tayong mga baon sa buhay natin na dapat talaga isurrender sa Panginoon. Kasi kung hindi, that will be, pwede itong maging pull down natin. Kaya dapat nating isurrender yung pwede tayong matempt to do against the will of God. So, another one, He intercedes continually. Bili nyo, ang Lord ang nag-i-intercede sa atin. Naalala nyo ba yung between Satan and sa Lord regarding hope? He is interceding for us. Maraming pagkakataon pa sa Biblia, sabi, I pray for you, Peter. Di ba? Imagine mo, ang Lord, siya yung nananalangin para sa atin. So, may mga human intercessors tayo, pero meron tayong divine intercessor. For He intercedes continually. Sabi ng verse 4, chapter Hebrews 7:24-25,
Ngunit si Jesus ay walang kamatayan. Kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Palakpakan natin ang Diyos. Grabe po ito. Ang atin pong great high priest, walang kamatayan. Forever. Forever. Kaya, maililigtas niya po tayo ng lubusan kung tayo ay lalapit sa Kanya. Dahil siya ay nabubuhay magpakailanman para mamagitan sa atin. So, ano po ibig sabihin nito? Past, present, and future. We have the complete salvation. At anuman ang ating pangangailangan along the way, nariyan po ang great high priest natin na si Jesus. Para tayo ay agapayanan, para tayo ay tulungan. Kaya naman, masasabi natin na wala na tayong ibang kailangan pa sa buhay na ito kundi si Jesus. Amen? With Jesus, I have everything. With Jesus, I am complete. Wala tayong ibang lalapitan o tatawagan, aasahan at pagtitiwalaan, kundi siya. Siya na patuloy na gumagawa sa bawat isa sa atin. So, if that is the case, what will be our response to Jesus Christ's high priesthood? Ano po ba ang dapat nating mga responses to Jesus Christ's high priesthood? First, a call to keep the faith. Di ba yan po yung preaching nung nakalipas? In order to enter the promised rest, we need to keep the faith. So, ito rin po yung response natin sa pagiging great high priest ng Panginoong Jesus. And that is the call to keep the faith. Sabi diyan sa 14, kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan, na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. A call to keep the faith. Panghawakang mabuti ang ating pinaniniwalaan. Dahil nariyan po ang ating dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan at ito ang Panginoong Hesukristo. Na kanyang nararamdaman yung nararamdaman natin. Alam niya ang kahinaan ng bawat isa sa atin. Kanya rin kasing naranasan ang lahat ng pagsubok na ito na una po siyang nakaranas nito bago tayo. Another response, an invitation to seek God's help in times of need. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mawawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Mga kapatid, let us then approach God's throne of grace with confidence. The word is confidence. Sa iba po ay with boldness. So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Pag dumarating po ba ang mga pangangailangan sa buhay natin, saan po tayo agad tumatakbo? Saan tayo tumatakbo? Sa Bombay ba? Ayan. O yung kapatid nating mayaman? Saan tayo tumatakbo? Napakaganda, no? Yung invitation ito sa atin, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa trono ng maawaing Diyos, maawain na Diyos, para matanggap po natin yung awa
at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Have you tried Jesus in your life? Ano na po yung karanasan nyo sa Kanya bilang Great High Priest? Hindi huli ang Diyos. Lagi siyang on time. Nagkulang na ba ang Diyos sa atin? Kadaming words of encouragement ang salita ng Diyos na even ang wisdom, sabi niya, halika kayo, lumapit kayo, humingi kayo ng karunungan. Ang dami na pangako ng Panginoon. Ang dami na pwede nating sabihin, Lord, sabi mo, eto, with boldness. Nanalangin na ba kayo ng ganun ka-bold? How bold you are in approaching God's throne of grace. Ang sabi nga niyan, approach God's throne of grace with boldness. Yung iba, with confidence. O hindi kayo lumalapit sa Lord. Minsan nga, hindi nga tayo lumalapit andyan na lang, Lalo na ng panahon ng pandemya, Ang daming uwak na nagdadala doon sa gate, nagsasabit doon na mga blessing. Pero the Lord wants us to come before Him. Pwede naman iabot yan ng Lord, pero alam nyo, iba rin parang yung ama at anak. Alam na ng magulang yung pangangailangan ng kanilang mga anak, right? Pero may mga need na hindi nakikita minsan ng parents. Kaya minsan, sasabihin mismo ng mga anak sa kanila, pero ang Lord alam yun. Pero kailangan lang natin lumapit sa Kanya. Kasi kung di tayo lalapit sa Kanya, hindi natin alam na meron pala tayong prayer answered na ang dami na, So, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ano po yung need nyo ngayon? Ano po ang kailangan nyo ngayon sa Diyos? Approach Him. Tell Him. Lumapit po kayo sa trono ng maawaing Diyos para po tanggapin ninyo yung Kanyang awa at biyaya. And then, the last one, na response, an invitation to draw near to God. Mga kapatid, maraming pagkakataon, siguro kailangan din natin matutunan na it's not, minsan kasi, sino ba talaga si Jesus sa life natin? Who is Jesus to us? Although nandito ang mga invitations to draw near to God, kasi napakahalaga mga kapatid na talagang ang Diyos ang main thing natin. And the rest, susunod yan. The bless or not the blessings. Amen? Para lang yung yung magandang kwento ng yung golden egg. Enjoy na enjoy yung nakakuha ng goose. Kasi sa umaga, laging mayroong golden eggs. Nagkaroon ng something yung wife. Kaya sabi, para hindi sila maghintay lagi ng paisa-isa ba na golden egg, kinatay nila yung gansa. Wala nang egg. Kasi nawala na yung bigay ng egg. Mga kapatid, let be the Lord yung atin talagang hanapin. Matthew 6:33. It's not just about the blessings. It's about the Lord. Amen? So, an invitation to draw near to God.
Ang sabi diyan, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Kaya ang sabi sa verse 21, at dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya na may tapat na puso, matatag na pananampalataya. Do we have that kind of heart as we come to God? Tapat na puso, matatag na pananampalataya. If we have that, walang bagay na mahirap sa buhay sa mundong ibabaw. I was able to attend yung prayerful garden ni Edmund Chan. And sa second day, ay silang mag-asawa, si Ann Chan ang naroon. And yung testimony po nila na si Reverend Edmund Chan ay na-find out na mayroong brain tumor. And si Ann naman ay mayroong cancer. Pero, when they found out as a family, hindi ito mabigat sa kanila. Because they know na nasa Diyos ang buhay nila. Kaya they continue sa lahat ng kanilang ginagawa. Pero sa atin, konti lang ng mga karamdaman, parang gusto na nating bumigay. Kaya nga, yung invitation sa atin dito, draw near to God. Ano sabi natin kanina? If we have Jesus, we have everything. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything impossible sa ating Panginoon? May imposible ba sa Diyos? May mahirap ba sa Diyos? Alam nyo, as we sing kanina, yung pinaka, tapos yung dakila, sabi ko, biglang may pumasok sa mind ko, yung reality ng confession din sa life. It's so easy for us to say, dakila ang Diyos. Gaano nga ba siya katakila sa buhay mo? Sabi natin, pinaka nga ba ang Diyos sa buhay natin? Sometimes we utter in our lips the word, but not really the one really na nagaganap sa buhay natin. Mga kapatid, it's high time for us to be, yung sinasabi rito, lumapit tayo sa Kanya na may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil ginawa na ng Diyos ang lahat ng dapat niyang gawin para sa atin. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid, however desperate, however hopeless our situations are, we have Jesus. We have Jesus. Binuksan na po ng Diyos sa atin ang lahat. He stands for us. He fights for us. At nakatitiyak tayo, anumang pangangailangan mayroon tayo, andyan siya para tayo ay tulungan. Iabot ang lahat ng ito. Nagawa na po niya yung part niya sa atin. And His invitation still rang true today. Now, it's time for us na gawin yung ating bahagi. At ano po yun? To keep the faith. Magpatuloy sa pananampalataya. Laging hanapin ng Diyos sa mga panahon ng pangangailangan at lumapit ng buong pagtitiwala sa Kanya. The warning has been given many times last Sunday, to not fail to enter the rest because of unbelief. Na hindi tayo po mag-give up sa gitna ng mga pagsubok, na hindi tayo mag-quit because of the sufferings. Why? Do not quit. Why? Because we have Jesus as our great high priest. Do not quit because you have a God who understands what you are going through. Amen? So, this morning, nais ko iwanan ito.
Although pinarapraise ko ng konti, but because we have Jesus, our great high priest, that's why in life, when the going gets tough, the tough go to Jesus, our only champion indeed. Amen? Manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat dakilang Diyos na mayroon kaming Panginoong Jesus. Hindi lang kami iniligtas sa kasalanan, kundi siya naming naging dakilang saserdote habang nabubuhay kami sa mundong ito. Ang kailangan lamang namin, Panginoon, ay to keep the faith, magtiwala, sumunod sa Kanya. Salamat, Panginoong Jesus, na nung nagkatawang tao ka, you have gone through the way we gone through, Lord God. At dahil doon, tulungan mo kami na huwag mag-atubili, na laging lumapit sa iyo, ihandog ang aming mga sarili sa panahon, lalo na mga panahon ng kahirapan, ay talagang mas lalo kaming lumapit sa iyo, Panginoon, upang hindi po kami matukso na gumawa ng mga bagay na hindi magiging pagpapala sa amin at sa iyo. Sa oras na ito, dakilang Diyos, hinihingi ko ang pagpapala mo sa bawat isa na naririto, maging nasa online. Ano man ang kanilang kalagayan sa ngayon, mga challenges na kinakaharap nila, tulungan mo ang bawat isa na talagang magpatuloy sa takbuhin, panghawakan ang pananampalataya na meron sila sa iyo, at pagtiwalaan ka, sapagkat ikaw ang aming dakilang High Priest, Lord God. Tulungan mo rin ang bawat isa sa amin na manatiling magpakumbaba before your mighty hands, Lord God. To learn to cast out, to cast everything na taglay namin, knowing, Lord, na nariyan ka na dumirinig ng aming panalangin. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad. Ikaw ang Diyos na nag-aabot ng aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nakaagapay sa aming mga kahinaan. Ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Ikaw ang Diyos na talagang nakabantay sa amin. Tulungan mo po kami, Lord God, na manatili sa pananampalataya sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Ingatan mo ang aming faith, Panginoon. Salamat sa iyo. Pagpalain mo yung salita sa puso ng bawat isa sa amin sa oras na ito. Ano man ang kakaharapin pa namin, O Lord God, manatili nawa ang katuroang ito na with you, Lord, mapagtatagumpayan namin ang lahat sapagkat ikaw ay nagtagumpay na. You are really our champion indeed. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon minsan pa.